Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po, mga minamahal, magkaisa pong manalangin para po sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Hallelujah. O po, dakilan naming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Muli kami narito. Hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Salamat sa gintong pagkakataon na pinagkalob sa amin, sa kalakasan, sa kagalakan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Narito kami, Amang Banal, sa pinakamahalagang bahagi na iyong balagawain, ang aming mahal na Panginoon, pakikinig at pag-aaral ng iyong balang salita. Amang Banal, bigyan po kami ng karunungan ng kaalaman sa iyong masalita. Ito po'y magsilbing kalakasan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon, karagdagan, mahal na Panginoon, sa aming pong kaalaman sa iyong masalita, mahal na Panginoon. At gamitin niyo lamang po ay ibang lingkod. Sagana akin wala po akong kakayanan, Amang Banal. Pakisaway niyo po anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinapalayas, sinasaway, lahat ng gawa ng kadiliman, demons of hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinamamahal na Panginoon, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinamamahal na Panginoon, at dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, ating inaalala mga turo at pangangaral ng ating magulang sa mahal na Panginoon, beloved pastor, at beloved assistant pastor, Lina Almeida, to all beloved Almeida family, sa lahat ng mga beloved workers, preachers, sa inyo po beloved brethren, mapagpalang gabi. Amen. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Minamahal, tayo po muli ang magkasama. Dapat po sana ay beloved preacher Brother John po, mga kapatid. Ngunit natanggap po yung message, mga minamahal, ay prepare na po kami ng mga paninda. Kaya sabi ko, pwede po swap muna. Pero di ko po talaga in-expect na dito, mga minamahal, dahil yung isip ko, sabi ko, marami naman doon sa salog na preacher. Subalit, hindi po tayo pwedeng tumanggi sa kalooban ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil yung meeting, mga minamahal, be first and don't complain. Kaya sabi ko, mag-request lang tayo kasi hindi tayo pwedeng mag-complain. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At kinahabagan po yung mga lingkod, mga minamahal, di man karapat-dapat. Praise the Lord. Ihanda na po natin, mga minamahal, ating pong banal na kasulatan. At sa atin pong mga beloved Bible reader, praise the Lord. Tayo po ay mag-aaral po, mga minamahal, ng salita ng mahal na Panginoon. At ating pamagatan, mga kapatid, ang ating pong pag-aralan, Creator of all things. Yan. Creator of all things. Basahin po natin ang unang talata, Isaiah 44, verse 24, at sundan po ng Isaiah 45, verse 12. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 44, versikulo 24. Ganito pong pagkasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong manunubos, at niyang nag-anyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na naglaladlad ng mag-isa ng langit at naglalatag ng lupa. Amen. Sa 45, verse 12. Dito po sa aklat ng Isaiah 45, versikulo 12. Aking ginawa ang lupa at nilalang ko ang tao rito. Ako sa makatuwid bagay ang aking mga kamay. Nagladlad ng langit at sa lahat ng natatanaw roon ay nagutos ako. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, mga minamahal, malinaw po sa binasa natin
na sabi dito mga kapatid, ganito ang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na gumawa ng lahat na bagay na nagladlad, na mag-isa ng langit na naglalatag ng lupa. At sa 45 verse 12, aking ginawa ang lupa, nilalang ko ang tao rito. Ako sa makatuwid bagay, ang aking mga kamay nagladlad ng langit, at sa lahat na natatanaw roon ay nag-utos ako. So, kung papansinin natin mga kapatid, ang mga talata nating binasa, siya lang po mag-isa ang lumikha. Amen. Pero mga kapatid, may mga doktrina po na napapakinggan natin na ang Panginoon daw po, nung maglikha, hindi lang siya nag-iisa. Kaya ito po yung nagpapaligaw, no? Sa mga tao na hindi lang daw nag-iisa ang Diyos nung siya po ay naglikha. Kaya mga kapatid, ang mga tao po ay nagkalito-lito na. Kasi may lumabas pa na 3. Bukod sa 2, may lumabas pa na 3. Oh. Samantala mga kapatid, sabi ng Panginoon, ako lang mag-isa ang gumawa. Ako lang mag-isa ang naglikha. Oh, ano po yung binasihan nila mga kapatid na sinasabi nila na hindi lang daw po nag-iisa ang Diyos? Basahin natin mga kapatid yung kanila pong pinangangalandakang mga talata. Yan, dito muna tayo sa Kawikaan. 8:22 hanggang 30. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 30. Sa 22, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula bago nilikha ang lupa. Ako'y nilabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal na kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Sa 30, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Amen. Oh, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Oh, di ba? Di ba mayroon silang patunay na sinasabi daw mga kapatid, ako'y nalagay mula ng araw, mula ng walang pasimula bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Oh. Kaya yung mga tao maminamahal, pag nadoktrinahan ito, maniniwala yung tao na talagang bago pa naglikha daw ang Diyos, meron na kasama. Ano sa inyo mga kapatid? Tama ba yung sinasabi nila? Oh, papatunayan natin na mali yung sinasabi nila mga kapatid. Kaya nung sabi pa dito, sa verse 30, nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Nagagalak na lagi sa harap niya. I-analyze po yung Bible. Talagang mapapatubod, maniniwala ang tao na meron nga siyang kasama bago niya nilikha ang lahat ng bagay.
Diba? At isa pa, mga minamahal, na sinasabi nitong mga ganitong doktrina doon sa Genesis na sabi doon, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. O isa pa yun, mga kapatid. Kaya ang tanong doon, mga minamahal, tinatanong yung mga katulad natin na one God, ang ating doktrina, sino yung kasama niya? O, makinig kayo ha. Sino yung kasama ng Diyos nung time na yon? O ito, basahin natin yung Genesis para maliwanag. 1:26 muna tayo. Isa lang talata. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Amen. Yan, mga kapatid. Halimbawa, tanungin tayo, sino ang kasama ng Diyos? Kapag nadoktrinahan tayo ng ganong doktrina, sino ang kasama ng Diyos nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. O hindi po ito, mahirap po ito mga kapatid. Kasi talagang lalabas po dyan na plural po yan. Lalangin natin ang tao, may kausap siya, ayon sa ating wangis. So ngayon mga minamahal, para makuha natin kung sino po yung kausap niya o sino yung kasama niya sa time na yon. Kasi ang sabi ng iba, nandun na daw si Kristo. Kaya siya daw po ay tinawag na anak ng Diyos. Oh. Si Kristo daw yun. Yung kasama ng Diyos. Kaya dalawa daw sila. Samantala, mami na mahal, nabasa natin sa Isaiah, nilikha niya ang tao, siya lang mag-isa. Nilikha niya ang lahat ng bagay, mag-isa lang siya. Kaya lang, ito po yung pinangangalandakan ng ibang mga doktrina na nagsasabi na mayroong ama at mayroong anak. Kaya dalawa sila. Ngayon mga minamahal, di ba, nung maglikha ang Panginoon, wala pang anumang bagay. Tama. Tama mga kapatid. O sige, i-ano natin sa ating sarili. Sabihin natin, inventor tayo. Meron tayong gagawing invention na isang bagay na wala tayong paggagayahan. Ngayon mga kapatid, ano ang unang ilalabas ng isang inventor para makagawa siya ng isang bagay? Anong ilalabas niya una? Ballpen? Papel? Kasi siyempre, gagawa siya ng plano kung paano niya yung gagawin. Katulad ng mga scientist, di ba? Yung mga naggumawa ng mga sinaunang yung makina, katulad yan, yung fluorescent. May mga naunang gumawa niyan eh. O, ano ang una nilang nilabas? Katulad nito, sabi ng nagsalita, nailabas ako bago ang kalaliman. O. Alam niyo ba kung anong unang inilabas ng Diyos para siya ay mag-create, maglikha? Ang una niyang nilabas, karunungan. Amen. Yung una niyang inilabas, yung karunungan, bago siya maglikha, kasi wala siyang gagayahan. Kung pwede tayong makagawa ng isang bagay kung mayroong gagayahan tayo. O kahit di na tayo mag-isip, gagayahin na lang natin, meron na yun na mayroon ng plano. Gagawin na lang natin. Ngayon mga kapatid, ang Diyos mga minamahal, nung maglikha, ang unang lumabas ay ang karunungan. Kaya sabi niya sa nabasa natin, babalik tayo sa Kawikaan. Sabi niya, nailabas ako, nalagay ako ng una, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang kalaliman. O yan.
Kaya bago siya nag-create, naglikha ng mga kalaliman, bago siya gumawa ng langit, ng lupa, may una siyang inilabas, yung karunungan. O, paano natin mapatunayan na talagang yung karunungan ang nagsasalita dito at hindi yung kung sino ang kasama niya? Kasi sabi ng iba, ito daw ay kirubin, ito daw ay anghel. Oh, wala pa noong time na yon, wala pa siyang kasamang kirubin, wala pang anghel. Mag-isa lang siya noong time na yon. Amen. Praise the Lord. Kaya ngayon mga kapatid, para mapatunayan natin na itong sinasabi natin, ito po ay karunungan, basahin pa rin natin ang Kawikaan. 3, talata ay 19 hanggang 20. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 20. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Sa kanyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Amen. Praise the Lord. Makapagpalakpak ba tayo? Oh. Ibaba mo sa 19. Ulitin natin sa 19. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. O di ba? Kaya yung nagsasalita dito mga minamahal, hindi po yun angel or kirubin or sino man. Kundi yun po yung nagsasalita ay ang karunungan. Sabi ng iba, pwede daw magsalita ang karunungan, di ba pwede? Amen. Di ba tayo, minsan nagpaplano tayo. Sabi natin nga sa aga, maduman nga, matukad nga ako sa bukid. Pero di nagluluwas sa sa bibig, di ba? Makuha nga akong panggunaw, panggatong. O nagtataram so sa tuyang isip. Ang tawag doon karunungan. Sa aga nga magibong nga ako ning araw ka ini. So ang karunungan po mga kapatid, nagsasalita. Kaya malinaw mga minamahal na yung nagsasalita sa Kawikaan 8 ay ang karunungan. Balik tayo sa Genesis 1:27 para mapatunayan natin na walang kasama ang Diyos nang siya ay maglalang. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, versikulo 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Amen. Oh. Kaya sino yung kausap ng Diyos sa 26? Ang kausap niya yung karunungan. Diba? Kasi mga minamahal, sabi ng karunungan, na ilabas ako nang wala pang kaliliman. Nung hindi pa siya naglilikha, nandoon na ako. Nung wala pang langit, nandoon na ako, sabi ng karunungan. Kaya nung magsalita ang Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ngayon, sa verse 27, sinabi mga minamahal, nilalang ng Diyos ang tao. Kaya, so nabasa natin sa Isaiah, mag-isa lang ang Diyos na naglalang ng tao. Wala siyang kasama. Kasi pagdating sa 27, mga kapatid, ito ay naging singular na lang. Wala na yung niya, di ba? Dapat sasabihin mga minamahal, at nilalang nila, dapat nandito yun, nakasulat, at nilalang nila ang tao ayon sa kanilang sariling larawan. Dapat dalawa rin sila, di ba? Hindi na Pagdating mga minamahal sa 27, nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Kaya ito yung pampaligaw mga kapatid sa mga tao na dinodoktrinahan nila na dalawa ang Diyos. Yan. Lalo na mga minamahal pagdating sa bagong tipan. Pagdating sa bagong tipan, napakarami silang bersikulo na gagamitin na si Kristo ay hiwalay sa Ama. Lalo pa po yung nagdodoktrina na si Kristo ay talagang tao lang. Hindi sinabing Diyos, kundi tao lang siya. Ito yung Antichrist na sinabi ni Juan. Na yung Antichrist, hindi niya ipapahayag na si Kristo ay nagkatawang tao.
Yan, mga antichrist po ang tawag sa kanila, mga kapatid. Kasi mga minamahal, ang sabi naman doon sa Korinto, itinago ng Diyos ang karunungang ito sa mga matatalinong tao, sa mga marurunong. Kung ito daw po ipinahayag sa kanila, hindi sana ipinako ang Panginoon doon sa krus. Kasi alam nila na si Jesus Christ, siya ang manlilikha, siya ang may gawa, siya ang nagbigay ng buhay. Pero hindi po ito inilagay ng Diyos sa mga taong yon, sa mga iskriba, sa mga pareseyo. Hindi po yun nilagay doon ng Diyos. Kundi inilagay niya ito po, mga kapatid, doon sa may mga bagbag na puso, na handang kumilala sa ating mahal na Panginoon, doon sa mga mangmang, doon sa mga mahihirap, doon sa mga walang halaga, mga kapatid, para magkaroon ng halaga. Amen. Praise the Lord. So tayo po isa doon sa napakaswerte na tayo po, mga kapatid, ay binigyan ng Diyos ng karunungan para makilala natin siya. Amen. Ngayon, marami na po ngayon na mga, yung mga nagpapatotoo sa social media, mga Muslim, no? Ang mga Muslim, ang paniniwala nila, si Kristo ay propeta lang. Prophet. Yun lang ang paniniwala nila. Pero mga minamahal, nung sila po ay nasa bingit ng kamatayan, sa madaling sabi, nagdidiliryo, yung kaluluwa nila naghihiwalay na sa kanilang katawan. At pinakita sa kanila, na ang sabi nila, wala kaming nakita doon na Allah. Hindi namin doon nakita si Muhammad na propeta. Ang nakita namin doon na nag-iisang Diyos, si Jesus Christ. Mga Muslim yun, mga kapatid. Ang kilala nilang propeta, si Muhammad. Ang kinikilala nilang Diyos, si Allah. Pero pagdating doon, mga kapatid, sa langit, nung sila po ay, nung sila po ay nag-agaw buhay na, sabi nga, naglalakbay na yung kaluluwa, may nagpakilala sa kanilang maputi ang damit, nakakasilaw ang mukha na parang araw, may butas daw po yung kamay, pinakita sa kanila yung butas sa kamay at sa paa, nagpakilala sa kanila na ako si Jesus, ang nag-iisang Diyos. Praise the Lord. Ngayon, marami na mga Muslim naniniwala sa ating mahal na Panginoon na siya ang nag-iisang Diyos. Yung nangyari doon, mga minamahal, sa Gaza, na marami po na namatay at marami po doon na nanalangin, naghahanap ng kapayapaan. Mayroon doon isang grupo na nagpatotoo, na nagpakilala sa kanila, mga minamahal, sa grupong yun, ang ating mahal na Panginoong Hesus, na kung kayo maniwala sa akin, maliligtas kayo. Naniwala sila. Binasa nila yung Biblia, mga minamahal, kinumpir nila yung kanilang libro, yung Quran, saka yung Bible, napatunayan nila na walang ibang nag-iisang Diyos kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil mga minamahal, kung babasahin natin sa Juan 1, 10 at 11. Basahin natin sa English at Tagalog-English. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Amen. Sa English, basahin natin. Ako na lang babasa. Pakilagay yan. He was in the Word, and the Word was made by Him. Tingnan niyo po, ano pong pagkakaiba sa Tagalog at English? Diba? Anong pagkakaiba, mga minamahal? Siya na sanlibutan, ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya. Ano po yung English ng pamamagitan? Diba? Through. Tama ba yun? Dapat through Him yung ginamit na na word sa English.
Ang ginamit na word sa English, made by Him. O siya mismo. Yung gumawa, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon mismo. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan, ginawa niya. Wala na yung pamamagitan dapat eh. Wala na yun. Kasi ginawa niya by Him. At siya'y hindi nakilala ng sanglibutan. Naparito siya sa sariling kanya. At siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Kaya mapakalinaw mga minamahal kasi marami pong nalilito. Mga kapatid, na si Jesus Christ daw po ay anak ng Diyos. O, tama naman yun. Anak ng tao, tama yun. Pero ang hindi nila matanggap, na si Jesus Christ ang nag-iisang Diyos. Ayaw nilang tanggapin yun. Samantala, napakalinaw mga minamahal, na kung ating pong itataas sa uno, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. O, ito yung hindi nila intindihan, tingnan mo niya, ang berbo ay sumasa Diyos, ibig sabihin, dalawa na naman. O, ito yung inano nila, paano nangyari mga minamahal na isa lang? Diba? Yung salita ba ng Diyos, hiwalay sa Diyos? Diba hindi? Sinabi ng Panginoon, magkaroon ng langit. Yun ang word, yung sinabi niya. O siya rin yun. Amen. Wala doon si Kristo nung maglikha siya eh. Wala doon ang mahal na Panginoon. Siya rin yung salita. Yung nagsalita, siya rin. Kaya walang iba mga kapatid. Kaya sa verse 14, nagkatawang tao ang salita, ang berbo. Tumahan sa gitna natin, nakita ng kanyang kalawahatian. Gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. O, kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, maliligaw tayo ng mga maling doktrina, mga kapatid. Amen. O, yung Trinitarian doctrine. O, ano sabi ng iba? Maminamahal, sabi ng mga Trinitarian. O, para malinaw sa atin, may oras pa naman. Ano na lang, 10 minutes na lang. Okay? O, basahin natin muna itong Mateo 28, talata po ay 19. Ako na po mabasa. Dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad lahat ng bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Oh, sabi nila, di ba? Trinity. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. O kaya yung mga maliligaw yung tao. Dahil tama naman. Ngayon mga kapatid, ang problema dito, hindi nila tiningnan yung pagsunod. Amen. Yung pagsunod ng alagad kasi nung time na yon, hindi naman sila ang inutusan. Yung nagbabasa ngayon, hindi silang inutusan. Katulad natin, binabasa natin, hindi ito inutos sa atin. Ito'y inutos doon sa 12 apostol. Inutos iyan doon sa 12 apostol. Kaya dapat maging ano tayo. Bakit? Ikaw ba ang inutusan ng sinabi yan ng Panginoon? Hindi. Ang inutusan dyan, ang mga apostol. Ngayon, nung sumunod ang mga apostol, yun ang tanong, anong bautismo ang ginawa nila? O, simple, di ba? Kasi wala pa naman tayo nung time na yun eh. Kahit yung mga pastor ngayon Trinitarian, wala pa sila eh. O, yung pagsunod ng apostol, anong ginamit na pangalan? Pangalan ba ng Ama, ng Anak, ng Espiritu? Hindi po. Ang ginamit nilang pangalan, pangalan Jesus. Amen. Oh, so napakalinaw po na yung hinahanap na pangalan na bautismuhan nyo sa pangalan, kasi yung name ang hinahanap dito eh. Yung name. Yung Father kasi title po yun. Diba? Titulo lang yun eh. Yung anak, titulo rin yun. Anak tayo, son, ako son, pero may pangalan ako. O mayroon ako, yung Father, mayroon tayong Ama, may pangalan din sila. Yung Diablo, may Ama yan, may pangalan yang Diablo. O, ang hinahanap dito yung pangalan eh. Ngayon, nung magbautismo na sila, ang ginamit nilang pangalan sa pangalan ni Jesus. O, kaya nung mayroon po ako makausap, sabi ko, Brad, sino ba ang tama? Kayo ba o yung apostol? Hindi siya makaimik eh. Hindi siya makaimik. Sabi ko, sino ang tama sa inyo? Ikaw ba o yung apostol? Sabi, Brad, wala naman kasing na-record dyan na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak. O sabi ko, di mali kayo.
Maling-mali kayo dahil yung apostol ang sinusundan natin. Yung aral ng mga apostol, yun ang sinusundan natin. Amen. Kaya maling-mali ka ako kayo, sabi doon ni Pablo, pag mangaral ka ng ibang ebanghelyo, itakwil nyo yan. Huwag mong paniwalaan yan. Hindi yan tunay na gospel. O sabi ko, kung gusto mong maligtas, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Diyan ang may kaligtasan. Amen. O, kaya yung mga Trinitarian, nagpabautismo sa atin. Yung nagpabautismo na in Jesus' name, pero walang power, nagpa-rebaptize uli. Sabi nila, Brad, bautismo na ako. Sa ibang fellowship, in Jesus' name din. Sabi ko, nagbago ka ba? Eh, wala. Ay sabi ko, hindi ka pa kay Kristo, wala ka pa kay Kristo. Peke yung Kristo na pangalan na ginamit sa'yo. Hindi yung tunay. Kasi pag tunay na Jesus ang ginamit sa'yo, mayroong power. Magbabago ka. Oh, sabi ko, wala ka pa kay Kristo. Kasi sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. Oh, bago ka nang nilalang pag ikaw ay tunay na kay Kristo na. Yun ang patunay. Kaya marami, di ba? Maraming bula ang Kristo, nalilitaw. Oh, yun. Kapag nabautismuhan ka doon na walang power, kailangan mong magpa-rebaptize uli sa mayroong power. Yeah, dito yan, sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, para mapatunayan natin, yung sinasabi kong karunungan, may pangalan yun eh. Basahin natin, huling talata na ito mga kapatid. 1 Corinthians 1:24. Maghanda na po ang ating mga manunugtong. Dito po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 24. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Amen. Oh. Di ba? Praise the Lord. Diba say praise the Lord? Napakalinaw mga minamahal. Sa kanila na tinawag, maging mga Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. O, yung nagsasalita na yon, sino yon? Si Kristo. Nasaan si Kristo? Nasa Diyos. Tama? Diba? Kaya sabi niya doon sa mga alagad, hindi niyo ba alam na ako'y nasa Ama? Sabi niya, at ang Ama nasa akin. Bakit? Kasi kung wala siya sa Ama, hindi siya isa sa Ama, walang karunungan ang Diyos. Kasi si Kristo na yun eh. Diba? Wala ring power. Kasi kung wala si Kristo, walang power. Okay, hindi pwedeng maghiwalay silang dalawa. Kaya isa lang talaga sila. Amen. Isa lang sila, mga kapatid. Yung pangalan ng Ama, si Jesus. Yung pangalan ng Anak, Jesus pa rin. Yung pangalan ng Holy Spirit, Jesus pa rin. Oh, napakalinaw po yan, mga kapatid. Amen. Oh, ngayon, pag may mga doktrina, magdoktrina sa inyo, ang karunungan na hindi yan galing sa atin. Bakit? Alam ba natin nung araw na ganun? May alam ba tayo sa doktrina? Wala, di ba? Dito tayo natuto sa turo ng man of God. Sa turo ng ating beloved parents in the Lord. Tinuruan tayo maminamal ng tamang doktrina. Kasi napaka-importante po nito. Ha? Maraming tao naniniwala sa Diyos. Oo, kaya lang ang problema, hindi nila kilala ang Diyos. Yun ang problema doon. O paano natin nasabing kilala natin siya? Nasabi natin kilala natin siya kasi kilala niya tayo. Yun ang talagang ano nun. Hindi mo na masabing ano eh. Sabi mo, kilala ko ang presidente. Oo, kilala natin, di ba? Marcos, Junior, Ferdinand Marcos. Ang problema, kilala ka ba ng presidente? O hindi, o. Wala, useless ka. Pagdating ng roll call, hindi ka kasama sa tatawagin kasi hindi ka naman kilala. Kahit kilala mo siya. Kaya importante, kilala natin ang Diyos at higit sa lahat, kilala tayo ng Diyos. O, yan mga minamahal. Kaya yung kumikilala sa Diyos, yun din ang nakikilala niya. O, yung mga kinakahiya ang Diyos, kinakahiyain din ng Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, pag kinahiya ninyo ko, ikakahiya ko rin kayo. Yung iba, kinakahiya nila na si Kristo Diyos. Kaya ikakahiya rin sila pagdating ng araw. O tayo, nanampalataya tayo na ang mahal na Panginoong Kristo nag-iisang Diyos. O, pagdating mga minamahal ng time,
sa roll call, sa pagtawag, o sino bang mararapture. Ang mararapture, yung kilala ko lang. Yung mga hindi ko kilala, hindi na sila kasama. Kasi nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya kilala na tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat po ng pagpupuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maging itong lupa at tubig, ang buwan at bituing tumatanglaw, likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo wala hanggan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Lupig mas nito kaaway, mga liman maging ang buhay sa'yo ay mayroong nag-iyak ka, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Ikaw ang may likha ng langit. Hallelujah. Maging itong lupa at tubig, ang buwan at taal, bituing tumataglaw, likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y wala hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Kaya ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Dakilang Diyos, O Jesus, ika'y papupurihan. Maraming salamat. Hallelujah. Nakilala ka namin, Malapalun. Nag-iisang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ang pasimula at ang wakas, ang Alpha at Omega. Maraming salamat, aming pinamamahal na Panginoong Isus.
sa napakarami ng mga taong marurunong, mahal na Panginoon. Hindi mo inihayag sa kanila, mahal na Panginoon, kundi iyong inihayag. Katulad namin, mahal na Panginoon, na mga mangmang at wala, mahal na Panginoon, halaga sa sanlibutan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Haloy kung nung ika'y naghari sa aming buhay. Mahal na Panginoon, totoo, mahal na Panginoon, ang iyong mga salita. Na bago, mahal na Panginoon, aming buhay, nagkaroon kami ng kaalaman, ng karunungan, nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon, nagturo sa amin ng tamang turo, mahal na Panginoon. Tamang ebanghelyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, kapurihan, kadakilaan, karangalan, kailan paman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po manalangin, mga minamahal, para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Opo, dagalan namin Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Aming pinamamahal na Panginoong Hesus. Malapin lagana po, malapin mandaraya, malapin sa sanglibutang ito. Namang banal, ang aming mga minamahal, mga kapatiran, at sa amin. Panatilihin mo, malapay noon, sa iyong turot, aral, malapay noon, na ikaw ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, malapay noon. Hallelujah, sawayin niyo po, malapay noon, ang mga mandarayang espiritu na lumalapit sa iyong mga anak upang dayain, malapay noon. Huwag niyo pong ipahintulot na kami mailigaw ni naman, malapay noon. Pagkus kami manatili sa iyo, malapay noon, maghintay sa iyong nalalapit na pagbabalik. Amang banal, hallelujah, inalangin. Lahat po na mapangailangan na yung anak, ipagkaloob mo po, malapay noon, sa malang kaparaanan. Hallelujah, sawayin niyo po, malapay noon, ang mga kahinaan, mga karamdaman, malapay noon, lutasin niyo po mga problema. Inaharap ng aming minamahal na mga kapatid, malapay noon. Hallelujah, at aming po malapay na espesyal na dinadalangin ang aming mga magulang sa iyo, mga beloved children, na sila'y patuloy bigyan ng kalakasan, iba yung malapay na proteksyon at pag-iingat. Sampo sa lahat ng mga nangangasiwa, malapay noon. Hallelujah, sa kabikulan, malapay noon sa aming lugar. Patuloy bigyan kalakasan, malapay noon. Pag-isahin niyo po ang aming puso't isipan. Lahat malapay noon ng aming mga kapatiran dito sa dako ng kabikulan, malapay noon. Kami po malapay na magkaisa, malapay noon, upang patuloy magligtas sa mga kaluluwa, malapay noon. Hallelujah, pagpalain niyo po Diyos ang mga gaganaping krusada, malapay noon sa taong ito, ang mga banali pagkalumupon, dakilang tagumpay, malapay noon. Hallelujah, at lahat po malapay noon na ay mga kapatid na may mga kahilingan, iyo pong ipagkaloob sa malang kaparaanan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito pong amin dalangin, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Ating po maminamahal, sawayin ang anumang karamdaman, anumang problema sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, opo, dakil naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang pinagmamalapay ng Jesus, aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng mandarayang espiritu, masamang espiritu, makaramdaman, mga sakit, mga problema, mga pangalinlan, panglupaypay, mga panglalamig, di mo yung carnality, di mo yung pride, cast out, cast out. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, trangkaso, lagnat, ubos, sipon, sakit ng katawan, cast out and be healed in Jesus' name. Sickness, disease, be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ating ipalakpak, ating makamay sa ating pinapamamalapay noon. Praise the Lord. Let us shout and jump, maminamahal, 3 times. Tayo po maminamahal ay sabay-sabay maminamahal. Tayo tumalon. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin pinakamalapay noon at lahat po ng pagpupuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Sunny Alcantara. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago tayo dumako mga minamahal sa ating pong announcement, aking po muna ipinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pag-alaala sa mga pangaral at pagtuturo ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ng beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ang pagbati sa mga beloved Almeda children, sa lahat ng mga manggagawa ng mga Pinoon, mga mangaral, sa inyo pong lahat magandang gabi. Mga minamahal, salamat sa ating pong napakinggan na mga talata na nagpapatunay na ang ating sinusunod ay ang totoong Diyos.
Amen? Na siyang pong tinuro sa atin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa ating mga announcement, mga minamahal, sa muli, tayo po'y maglilikom ng ating mga special love offering para po mga minamahal, magamit natin dito sa ating bahay-sambahan. Ito po ang ating midweek service at ating overnight prayer, mga minamahal. Yan po'y gagamitin natin dito sa dako ng salog para po sa ating unti-unting paggawa ng bahay-sambahan ng mahal na Panginoon. Aking po'y panalangin lamang ito, mga minamahal. Opo dakilat, mapagpala po namin ang masalangit sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa muli, mahal na Panginoon, kami po'y narito sa pagkakaloob ng aming mga special love offering. Pagpalain mo po ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, na patuloy po namin magamit sa iyong banal na bahay-sambahan. Buksan mo po mga mahal na Panginoon, mga pangunawa ng iyong mga anak, na patuloy pong masunod yung mga kalooban, malapit sa dako ng pagbibigay. Ikaw po ang patuloy na magpala, na sa nagnanais magbigay, subalit walang maibigay. Sila po'y pagkalooban mo ng mga hanap buhay, mga pagkakakitaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sawin mo po ang sari-saring mga mananakmal sa lahat ng mga hanap buhay niyong mga anak. Ibalik mo po ito ng sikliglig at umaapaw sa pangunat panalangin ng aming mahal na magulang. Siyusan po ng mga beloved children. Ito po sa dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody, come on everybody. Come on everybody. Bisyo po sa lahat ng mga patuloy pong nagkakalob sa mga Panginoon. Diyos po patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Tayo po tuloy-tuloy ang mga minamahal sa ating pong mga announcement. Praise God. Patuloy po natin mga minamahal. Sundin ang mga kalooban ng mahal na Panginoon at sa banal gawain dito mga minamahal sa darating na Biyernes. Sa ganda dating oras mga minamahal. Praise Lord, hallelujah, hanggang sa matapos at muli, patuloy po natin subaybayan ang TV at radio program. Yung TV program mga minamahal, alas 10:30 ng Sabado hanggang sa alas 12. Ganon din po ang ating radio program. DCMA, mga minamahal, Jesus Miracle Hour, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Amen, praise Lord, hallelujah. Patuloy po nating bigyan mga minamahal pansin yung ating TV program. Praise God, na medyo nakalimutan lang ng ating taga-ikot mga minamahal. Praise God, na iikot yung ating box dyan mga minamahal. Amen. Praise God, huwag po natin kalilimutan yan mga minamahal. Amen. Praise Lord. Sa ating gawain, iikot po natin dyan kahit piso-piso. Napakalaking bagay yan mga minamahal. Amen. Praise Lord. Sa pamamagitan niyan mga minamahal, tayo po'y nagiging kabahagi sa pamamalakaya ng mga kaluluwa na nasa lusak pa ng mga pagkakasala. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, sa darating na linggo, first Sunday na ng March mga minamahal. Tayo po'y kukulikta dyan mga minamahal ng pledge para sa
bahay-sambahan na inihahanda mga minamahal sa dako ng main church. Kung magkano po yung bukal sa inyong mga puso, mga wala pong kuta, praise God, patuloy po tayong magpapaabot mga minamahal sa first Sunday of the month. Praise God, magbibigay po tayo, yan po i-record natin mga minamahal para sa itatayo na bahay-sambahan sa dako ng Maynila. Amen. At ang second Sunday, mga minamahal, yan po yung Holy Supper natin. Praise God, yan naman po yung fund para sa Bicol Region, mga minamahal na ating pong paglalaanan. Amen. Sa muli, wala rin pong kuta yan mga minamahal, yung bukal sa ating mga puso, mga minamahal. Amen. At yung ating Wednesday and Friday, mga minamahal, na special love offering, yan po'y para dito sa ating church renovation. Amen. Katulad kanina, mayroon pong gumawa dyan mga minamahal para unti-unti na rin pong magawa yung ating dyan sa may pulpito mga minamahal. At yung fourth, last Sunday mga minamahal, yung mga rest Sundays, third and fourth Sunday, para po sa expenses dito po sa atin, sa kuryente, maintenance sa pang-instrumentalist, mga minamahal, pang-instruments, yan po yung ating magagamit mga minamahal. Amen. Sa tubig, sa kuryente, at iba pang mga gastusin. Amen. Kaya dito rin po mga minamahal, umiikot yung ating pong mga ipinagkakaloob sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Kaya tayo rin po mga minamahal ang ginagamit ng mahal na Panginoon upang patuloy pong mapunuan ang pangangailangan ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po nating isipin mga minamahal na palagi na lang tayo'y nagbibigay. Subalit sabi ng banal na kasulatan, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Kaya pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Lord. Hallelujah. At kung kayo po yung nagnanais mga minamahal para sa tuwing gawain, mayroon po tayong breaking. Kasi ang nagiging problema, kapag may breaking mga minamahal, napakaraming hugasin. Amen. Praise God. At doon po nagkakaproblema. Pero kung yun yung pong papayagan, praise God, kung magbibigay po kayo tuwing gawain 10 peso, ibibili natin ng cup o disposable cup para walang rason na maghuhugas tayo. Amen? Praise God. Napakagaan mga minamahal. Bibili na lang tayo ng disposable cup kung may lugaw o sampurado. Praise God. Kasi mga minamahal, uma-announce tayo nang magdala tayo ng cup na kanya-kanya. Wala rin po mga minamahal. Mayroong nagdadala, iilan lamang po mga minamahal. Amen? Pero kung magko-contribute tayo mga minamahal na magbibili na lang tayo ng disposable cup, wala nang problema sa hugasan. Amen? Praise God. Kaya kung gusto niyo po mga minamahal, ibigay niyo dyan sa information, 10 peso para pambili natin ng disposable cup. Amen? Praise God. Para hindi na tayo masyadong ma-schedule sa paghugas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Lord. Pero kung mayroon naman bukal sa puso na sagot niya na yung disposable cup, o kaya bumili na lang ng halimbawa cup na plastic, pang matagalan, mas maganda mga minamahal. Pero ang problema, yung paghuhugas. Amen? Praise God. Pero faithful ng hugasan mga minamahal, naghihintay yan. Kahit na anong panahon mo, maghihintay at maghihintay yan mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kahit mga sa ating mga tahanan, hihintayin ka talaga niyan na kung sino ang mahipo. Praise Lord. Diyan na lamang po mga minamahal sa darating na Biyernes. Praise Lord, hallelujah. Tayo po'y muling magkita-kita. Tayo po mga minamahal. At kung nagnanais po mga minamahal, kung sino ang gustong tumulong para maayos na po yung doon sa may preachers area, mayroon po tayong huhukayin na kunti dyan, yung wala namang ginagawa, pwede po nating tulungan mga minamahal. Amen? Praise God. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tayo po tumayo na mga minamahal. Manalangin po tayo sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ako na lamang po manalangin. Praise Lord. Hallelujah. Mapagpalat dagila po namin ang masalangit sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, siyong banal na gawain
na iyong sinamahan mula sa pasimula hanggang sa matapos, mahal na Panginoon, nariyan ka kasama namin. At yung banal na pagpapala na ipinagkaloob sa amin, yung Santong Espiritu, pagpapalang espiritual, pinagkaloob mo sa lahat yung anak. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa aming napakinggan yung masalita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Muli, mahal na Panginoon, kung paano po kami iningatan, na kami po'y makarating sa iyong banal na gawain sa muli. Kami po'y dumadalangin sa iyong mahal na Panginoon, na po'y muling ingatan, hanggang sa kami po'y makauwi sa aming kanya-kanyang mga pansamantalang tahanan, mag-isa magbabiyahe. Pag-ingatan mo po sila, mahal na Panginoon, at muli mo po kami ibalik sa mga susunod na gawain. Taglay ang kagalakan, kalakasan. Ito po sa dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangunat panalangin ng aming beloved pastor. Amen. Praise the Lord. We love you, the Lord, but our dear Jesus loves you more. Amen.